that this is the temple of God. No, dapat yung temple ng Holy Spirit is holistically. Dapat yung temple ng Holy Spirit ay kahit pa paano kilala natin to. No, ito yung purpose ng Health Talk, para tayo magiging aware. Hindi tayo dapat matakot kung anumang sakit na marinig natin. Dahil kapag alam natin kung anong uri ng sakit, hindi tayo matatakot. Alam natin kung anong management, anong mga dapat iwasan, anong dapat gawin, yung mga intervention. So, itong Health Talk na to, huwag niyo i-miss ito. Why? Ito ay isa sa napakagandang tool kung saan makaka-encounter tayo ng different types of people with different kinds of health diseases. So, sa pamamagitan ng ginagawa natin every Friday or Monday, napakalaking bagay, no? Napakalaking bagay na every time na may natutunan tayo, hindi man natin makuha lahat, no, during, kasi hindi po ganun yun, hindi natin makuha lahat, at least kahit paano may idea tayo with regards to different health issues, no. Ang isa din sa purpose kung bakit ko ginagawa to, I want you to isipin nyo kung gaano tayo ka-unique, gaano tayo ka-detailed na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Health Talk. Alam nyo, makikilala nyo yung ating physical body, how it works, and then we really appreciate kung gaano ka-amazing yung ating Creator. Remember, wala pong kasing high-tech yung human body natin. Wala pa pong kasing high-tech. Lahat po ay nakadesign according to human body. So yan ang tandaan nyo, ang purpose po ng ating pag-health talk. I want you to realize kung gaano tayo ka-detailed ginawa ng Diyos. So siguro, lalo na we go deeper, iba't iba po ang mga topics natin. Gusto ko i-share sa inyo, no? Ang pinakamahirap na pinaka-foundations ng medical ay ang anatomy, no? Yan ang pinakamahirap na foundation. Kapag bumagsak ka dyan at hindi mo yan maayos, hindi mo yan maintindihan, the rest of the school years, mahirapan ka. Why? Yan yung pinaka-foundations. So, nung nag-aral ako ng medical, sineryoso ko talaga. Kung ang ibang daming bumabagsak sa anatomy, dahil sa kagustuhan kong makilala, ano ba talaga itong likha ng Diyos na to? And then, after ko natapos yung buong libro about anatomy, hindi ko maintindihan madaling araw, hindi akang ko talaga yan. Bakit ako umiyak? Doon ko nakita, ganito pala ako kamahal ng Diyos. Ganito pala ako ka-unique. Ganito pala ako pinlan niya, no? Magmula dun sa cell na maliit hanggang sa nabuo ako ng 9 months. At hanggang ngayon, kung gaano kabuti ang Diyos. I-share ko sa inyo talaga, iniyakan ko yan. Sobrang nandiniit ako sa sarili ko na masyado tayong focus doon sa mga bagay na kung tutuusin, hindi yun ang pinakatotoong wealth natin. Mas hindi natin inintindi yung ating health. Which is health is the true wealth. Tandaan niyo yan. Ang totoong wealth ay ang health. Pero ito yung lagi nating binabaliwan. Ito yung laging last minute na nire-rescue natin. No? Tandaan natin yan. Halos karamihan. During prevention stage, lahat ng tao negative, lahat ng tao ayaw, okay, ang daming mga kung ano-anong mga reasons, and hindi po natin maiwasan. Why? Ang dami pong tao ngayon na nagsishare sa atin, full of deception, no? Full of deception. Yung tao na nagsishare sa atin ng produkto, sometimes they don't know how their product really works inside our body, no? Especially kung wala kang background ng medical, it's really hard to promote a health product. Napakahirap. You know why? Our body is so amazing. Hindi ho natin kayang sukatin kung gaano kagaling ito. And then, ang isa sa rason talaga, I want you to realize
tayo. Nasunog na yata. Ba't pamubungot? Abay pa yun, dumaan sa Japo. Bago na naman eh. Dali. Ay.